Isa pong mapagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa. At tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong ginagawang pag-aaral. Ito na po, yung ikatlong bahagi ng pag-aaral po natin concerning sa Mark of the Beast. And this time around, gagamit po tayo ng slide para higit po na maunawaan at maintindihan ng bawat isa bakit natin sinasabi na ang Vax ang siyang kakasangkapanin ng kaaway bilang Mark of the Beast. Ito nga po pala ang inyong mga lingkod, Pastor Joms, and with me, my wife, Sister Nina. Kami po'y bumabati ng mapagpalang gabi. Sister Nina. Yes, isa po muling mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Kami po muli ay nagagalak na makasama namin kayo sa ating live segment ngayon for Mark or MOTV 101 Part 3. At ito po ay exclusive na naka-live sa ating Rapture Bright TV Facebook page. At later on ay i-upload po natin sa ating YouTube channel at another Facebook page na Rapture Bright the Last Hour. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel na sa Fen at Panea, nandyan po ang link sa taas actually ng page, nandyan po yung link, pwede niyo po kayo mag-subscribe nang sa ganon ay updated po kayo sa ating mga bagong videos. Kaya naman i-share na po natin ang ating live segment sa ating mga Facebook walls, maging sa ating mga group chat, nang sa ganon ay makasama po natin ang ating mga kapatid. Nawa, buksan rin ng Lord ang puso at isipan ng bawat isa na magkaroon ng malawak na pangunawa patungkol sa mga topics na pag-aaralan natin ngayong gabi. Maraming salamat po mga kapatid. Okay. So, ngayon po ay ipagpapatuloy natin sa pangatlong pagkakataon. Ito pong ating pong mga naging pag-aaral. Okay? Ngayon, ayon po sa Revelation chapter 13, okay, verses 16 to 18, ito po, dito po nagmula, okay, yung mga salita na kagaya po ng tinatawag nating Mark of the Beast. Babasahin po ni Sister Nina para ating pong maintindihan at maunawaan, hihimay-himayin po natin para po malaman kung ano ho ba yung ibig sabihin po nito. Okay, ano po yung pakahulugan ng sinasabi ng Biblia concerning sa Mark of the Beast. Pakibasa, Sister Nina. Yes, ito po ang sabi. Pahayag chapter 13 verse 16 to 18. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili maliban sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalan niyon. Kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ay 600 at 66. Ayan. So, maliwanag po na nakasaad sa Biblia ayon sa Pahayag chapter 13 verses 16 to 18 na darating po yung pagkakataon na kung saan naniniwala tayo na yung pagkakataon na yan ay dumating na nga po, okay, at nagkaroon po ng tinatawag na malawakang tatakan. Okay, yung sinasabi ng Revelation 16 to 18 ay na-fulfilled, okay, way back 2022 magpahanggang ngayon. Bakit po nagpapatuloy ito pong tatakan, gaya po ng sinabi ko, okay, nung mga nakalipas na video, meron pong 8 bilyong katao, ang lahat po, okay, ng naninirahan sa buong mundo, at yung 7 bilyon doon, tumanggap na po ng marka ng halimaw. Ngayon, doon sa 1 bilyon, okay, gusto pa rin po ng kaaway na matatakan at malagyan yung natitirang 1 bilyon sapagkat ang nais niya hanggat maaari, okay, ma-eradicate, ma-eliminate yung lahi ng tao at mapalitan, okay, ng tinatawag nating serpent seed o yung lahi ng diablo, lahi ng halimaw. Okay? Ngayon, meron po tayong isang malaking katanungan. Okay? Isang tanong para po
makita po ng bawat isa na maaaring malagyan ng mark of the beast ang isang tao na kahit hindi niya po nalalaman yung mark of the beast ay nailagay na sa kanya. Ang nakalagay po dito, can a person be marked without their knowing? Pwede ba silang malagyan ng marka ng hindi nila nalalaman? Of course. Ang sagot po dyan, opo, oo, may possibility. Alam niyo po kung bakit? Una po, mga kapatid, yung prophecy concerning sa marking of the beast ay inihayag na ng Diyos 2,000 years ago sa pamamagitan ni Apostol Juan nung siya po ay nakabilanggo sa isla ng Patmos. Okay? Inilihathala ang Biblia, okay, in particular sa aklat po ng Pahayag o Apocalypse chapter 13, 16 to 18, na magkakaroon ng malawakang tatakan. Ngayon, kung ikaw po ay natatakan, dalawang bagay lang po ang marahil naging dahilan bakit ka nalagyan ng mark of the beast. Una, maaring hindi mo inalam kung ano yung kakasangkapan ng kaaway bilang paraan ng kanyang pagtatatak. Pangalawa, wala kang pakialam. Okay? So, kung ikaw man ay malagyan ng hindi mo na nalalaman at namamalayan, kasalanan mo yun kasi hindi mo inalam. Okay? Ang bawat tao merong pong responsibility para alamin, tuklasin, okay, yung mga bagay gaya po ng mark of the beast sapagkat ang nakataya rito ay yung ating pong kaluluwa. Okay? Hindi mo pwedeng ikatwiran sa Panginoon na, Lord, pasensya ka na, hindi ko alam na ito pala ay mark of the beast. Patanungin ka ng Panginoon, bakit hindi mo inalam? Okay? Nagbasa ka ba ng Biblia? Nagsaliksik ka ba? Inalam mo ba kung ano yung kakasangkapanin ng kaaway? Okay? Bilang paraan ng pagtatak? Parang ganito lamang po yan, mga kapatid. Tanggalin po muna natin yung mark of the beast. Okay? Kasi kadalasan, ito nga po ang katwiran ng marami, hindi ko alam. Okay? Napilitan ako kasi nga kailangan kong magtrabaho, kailangan kong pakainin yung asawa ko, yung mga anak ko. So, since kagustuhan ko na sila ay bigyan ng provision, tinanggap ko yung vax na ito. Okay? So, yun po yung katwiran ng marami. So, ngayon, tanggalin po muna natin yung vax at palitan po natin ng kaligtasan. Okay? Kung sakasakali na ang isang tao po ay namatay nang wala kay Kristo, okay? Hindi niya tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pwede niya bang sabihin sa Diyos, Ama, na, Lord, pasensya na, hindi ko alam na si Jesus pala yung tagapagligtas. Lord, pasensya na, hindi ko alam na kailangan palang magsisi, kailangan ko pala siyang tanggapin. Magiging katanggap-tanggap ba sa Ama yon? Okay? Malamang hindi. Mabubulid ang ating kaluluwa sa impyerno sapagkat hindi natin binigyan ng panahon at pagkakataong alamin kung paano tayo maliligtas at kung sino yung tagapagligtas natin. Tama? Ganun din po rito. Hindi mo pwedeng ikatwiran sa Diyos na hindi mo alam na yung palang vax ay mark of the beast. Okay? Hindi mo pwedeng ikatwiran. Kasi nga, tatanungin ka lang, Diyos, ano ang ginawa mo sa tanang buhay mo? Bakit hindi mo nalaman na yan yung marka ng halimaw? Ay matagal ko nang binigay yan. 2,000 years ago. Ipinasulat ko yan kay Apostol Juan. At yan nga'y nakasaad na sa Biblia. Nababasa ninyo, napapakinggan ninyo. Okay? Nakikita ninyo. Sa kabila ng mga babalang iyan, lalagyan ka pa rin. So, anong ginawa mo sa buhay mo? Amen? Yun po yung itatanong ng Diyos, okay, sa ating lahat. At kung sakasakali, okay, na ikaw naman ay tumanggap at nakarinig ka naman ng ganitong uri ng pangangaral na ang pangangaral ay pag-imbita sa pagsisisi sa ating mga naging maling desisyon and yet nagmatigas ka.
okay, hindi mo tinanggap yung panawagan na yon, hindi mo pwedeng ikatwiran din sa Diyos na, Lord, kasi hindi yan yung paniniwala ko. Okay? Lord, kasi ang paniniwala namin, may kuchip. Okay? Paniniwala namin yung yung darating na ID system, yung digital ID, yun yung paniniwala namin. Okay? Hindi mo pwedeng ikatwiran sa Diyos. Okay? Na dahil yun yung paniniwala mo, kaya tinanggap mo yung vax. Okay? So, hindi po tayo naging matalino doon. Alam po ba ninyo, ito po yung nabanggit ko din po kahapon, na yung marking of the beast ay isa pong uri ng deception. Okay? Hindi po sasabihin ng Antichrist, hindi sasabihin ng gobyerno ng mundo na yung ituturok at ilalagay sa tao, yun na yung mark of the beast. Hindi niya sasabihin, hindi niya aaminin. Nakakita na po ba kayo ng mga magnanakaw at scammer na umamin? Kahit nga makot in the act mo yung magnanakaw, itatanggi niya na siya ay magnanakaw. Okay? Lalo na yung demonyo, lalo na yung diablo. Okay? Sasabihin niya ba na itong box mark of the beast? Ano pong sasabihin niya? Okay? Na ito ay paraan para maibsan, okay, at maging daan ng kagalingan ng marami doon sa tinatawag na COVID-19. Okay? So yun po yung sasabihin po ng kaaway. At tayo naman, bilang mga tao, meron po tayong idea concerning sa mark of the beast na 666. At pag nakita ng mga tao na ito po ay inilalagay sa kanang kamay o sa noo, of course, mangingini ka, mag-iisip ka, teka lang, parang iba ito Okay? At wala rin pong pipila, wala pong magpukumahog na pumila para kumuha po ng bakuna kung alam niya na yun pala'y kapahamakan niya. Amen? Kasi ito nga po yung maling kaunawaan ng napakaraming mga born-again Christian, maling kaunawaan ng napakaraming mga mangangaral at pastor kung bakit sila naligaw. Okay? Now, gagamitin ko po ulit na example, mga kapatid. Ito pong nangyari kila Adan at Eva. Okay? Yung ipinangako ng diablo na sila'y magiging Diyos. Okay? Mas pinakinggan nila yung pinangako ng diablo kaysa doon sa pangako ng Diyos. Okay? Kaysa sa salita ng Panginoon. Okay? At yung method ni Satan noon, nung kanyang linlangin yung mag-asawa, same method ang ginagamit niya ngayong panlilinlang. Lalong-lalo na po doon sa mga tumanggap ng vax. Okay? Meron po tayong mga kapatid na nanonood. Marahil sila po ay tumanggap ng MOPV vax. Kaya hindi nila kayang matanggap sa sarili nila na nagkamali sila ng desisyon, kaya pinagbibintangan tayo na mali daw yung ating aral at turo. Bakit? Kasi tumanggap sila. Okay? Kaya para sa kanila, hindi yun yung mark of the beast. Amen? Sister Ninya, meron ka bang gustong sabihin? Yes po, Pastor. Para sa kanila, kinokondem sila. Unlike nung sa atin naman, in a part na malaman yung katotohanan at mabigyan ng pagkakataong makapagsisi. May tama, it's between you and God naman di ba? So, malaman mo yung katotohanan, malaman mo yung naging pagkakamali mo, at maitawag ka, mailagay ka sa pagkakataon ng pagsisisi, di ba? Mabigyan ka ng pagkakataon. Ang problema nga po, marami pong mga bulag na mga mangangaral. Actually, kinakatwiran pa nila ganito. Okay? Kung mark of the beast yan, bakit pa kami pinapahintulutang mangaral? Bakit parang meron pa kaming mga anointing? Kasi ganun nga po, yung nangyari sa Matthew chapter 7, 21 hanggang 23. Pwede ba nating basahin, Sister Ninya? Para maintindihan ng marami, okay, na pwede ka pa rin mangaral, pwede ka pa rin magturo, okay,
pahihintulutan pa rin yun ng Diyos, but it doesn't mean to say naligtas ka na. Matthew 7:21 to 23. Okay, ito po ang sabi ng Bible. Hold on. Okay, pakibasa nga, Sister Nina, kung ano yung nakalagay riyan. Ito po, pakinggan po ninyo. Sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Malinaw po yan. Okay? May kakayanan pa rin silang mangaral, may kakayanan pa rin silang magpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, may kakayanan pa rin silang gumawa ng himala. Bakit? Kasi hindi naman kinuha ng Lord yung mga gift na yun. Diba? Nung si Satan nga po nagkasala, si Satan po, siya po isang worshiper. Hindi po kinuha ng Panginoong Diyos yung kaalaman ng pagtugtog ng mga instrumento o maging ng pag-awit, okay, hindi niya kinuha yung kay Satan. Kaya si Satan marunong pa rin kumanta, marunong pa rin gumamit ng mga instrumento. Sabi po kasi ng aklat ng Romans 11:29, ganito, pakinggan po ninyo. Okay? Romans 11:29. Ito po ang sabi po ng Biblia, mga kapatid. Para po maintindihan ninyo na pag ang Diyos nagbigay, hindi niya po yan binabawi, hindi yan kagaya ng tao na laban o bawi. Okay? Pag ibinigay niya yan sa'yo, God will make sure na sa'yo na yan. Makapagpapatuloy kang mangaral, makakapagpatuloy kang magturo, but it doesn't mean to say na iligtas ka. Anong sabi? Romans 11:29? Ito pong pagkakasabi. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Okay, so we can English, okay, the gift and calling of God is without repentance. Hindi niya na yun binabawi. So pwede ka pa rin mangaral. Okay? Ikaw na nagsasabi na bakit ako ngayon binigyan ng Diyos ng kakayanang mangaral, bakit ako ngayon binigyan ng Diyos ng kakayanang magpagaling? Kasi pwede mong gawin yun. Kasi nga, gift yun ng Diyos, bigay yun ng Diyos sa'yo. But it doesn't mean to say, ligtas ka. Bakit? Kasi sinabi ng Lord doon sa mga nagrereklamo, hindi ko kayo nakikilala. May nabago sa kanila, bakit hindi makita ng Diyos yung image niya? Ang nakita niya, marahil yung image ng demonyo. Okay? And of course, amen, pag image po ng demonyo ang makikita sa iyo ng Diyos, hindi niya alam, okay, hindi niya malalaman na ikaw na pala yun. Parang nangyari po kay Adan at Eva nung magkasala, sabi ng Lord, asan kayo? Hindi ibig sabihin na hindi niya nakita, kundi may tumakip sa kanyang mga mata at yun po yung kasalanan. Yun po ang sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2 nang sabi ron, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para tayo ay hindi maabot, hindi bingi ang kanyang tainga para hindi marinig excuse me, ang ating mga panalangin. Ngunit yung ating mga kasalanan ng naging daan upang hindi niya tayo makita. Yung kasalanan ng naging daan para takpan ng Diyos ang kanyang mukha. Ganon din po dito. Kung bakit hindi ka nakilala ng Diyos, hindi dahil sa hindi ka niya kilala, may nabago sa DNA mo kung bakit hindi ka ma-recognize ng Diyos na anak niya kasi hindi ka na talaga niya anak ka na ng Diablo. Okay? Yung deception na ginawa ni Satan kay Adan at Eva, same deception ang ginawa ng kaaway magpahanggang ngayon. Okay? Sa katotohanan, ayon sa Matthew 24 verse 24, mga kapatid, pakinggan po ninyo. Okay? Ano pong sabi diyan? Pakibasa, Sister Nina. Ito pong pagkakasabi. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Ayun, even the elect will be deceived. Pati po yung mga
tinawag at hinirang, pwede pong madaya at yan nga yung nangyari sa napakaraming mga mangangaral, pastor at mga born again na tumanggap ng vax, nadaya. Okay? Biruin niyo yung isang vlogger na si Plakda, sabi niya, ito daw vax ay regalo ng Diyos. Saan ka nakakita na Diyos magbibigay ng ganyang klase ng uri ng gamot na makakasira sa katawan ng tao? Okay? Ang dami ang dami ng followers, ang dami ng viewers. Okay? Nandoon pa rin siguro yung anointing ng Panginoon. But it doesn't mean to say na dahil sa pinahihintulutan ka lang Diyos sa mangaral, ligtas ka. Okay? Yan nga po yung napakalaking kamalian. Okay? Dahil sa maling konsepto ng marami na dahil sa nagpapatuloy, hinirang ng Diyos. No. Sa Matthew 7:21-23, may mga hinirang din ng Diyos. May mga pastor, may mga mangangaral pero hindi nakapasok sa langit. Sabi ng Lord, hindi ko kayo kilala. At kailan nangyari yan? Sa araw ng paghuhukom. Okay. Hindi ko kayo nakikilala, sabi ng Panginoon. Ngayon, sa mga oras na ito, ay ating pong pag-aaralan para po maintindihan natin. Okay? Kasi marami pong nag-aakusa sa akin na yung mark of the beast, which is yung vax, sarili ko daw interpretasyon. O, tingnan natin kung ito ba ay sarili kong interpretasyon. Okay? Pag-aaralan po natin, ano ba yung sinasabi ng Biblia para malaman ang palatandaan na ito na yung mark of the beast. Ito po, tingnan po natin, ano po nakalagay dyan? Signs to identify the mark of the beast. Mga palatandaan para malaman kung ito na ba yung mark of the beast. Okay? So, dapat meron tayong palatandaan, mga criteria, okay, mga qualification para malaman na ito na nga yung sinasabi ng Bible na mark of the beast na dapat iwasan. Hindi po ito yung kagaya po ng paliwanag ng marami. Okay? Yung isa nating kapatid na walang panahong magkomento pero may panahong manood ng live segment, para sa kanya, dapat daw sabay. Hindi makakabili, hindi makakatinda, pag wala daw tatak. Okay? Yun yung kanyang pagkaunawa. Pero hihimayin natin, ano po yung mga palatandaan sinasabi ng Revelation 13:16 to 18. Ang una po, mga kapatid, ayon doon sa verse 16, okay, the enemy will enforce everyone to receive a mark. Yung kaawa, yung Antikristo, puwersahin niya, okay, ang lahat ng tao na tumanggap ng tatak. Okay? Sa Revelation 13 verse 16, wikang English, ito po ang sabi. Pakibasa, Sister Nina. Ito pong pagkakasabi. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Ayan. Yung salita pong causes all. Okay? Yung salitang causes all sa wikang Griego ay poeio. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng salitang poeio? Okay? Yung salitang poeio, ito po ang nakalagay. Pakibasa, Sister Nina. Tatlo po yung kahulugan nito. Okay. Sabi po dito, to make or create. Number 2, to do or perform. Number 3, to cause or bring about. Ito po Ayan. yung mga kahulugan. Sabi po dito, to make and create, this is perhaps the most straightforward meaning poeio can refer to the act of producing, constructing, or bringing something into existence. Ayon. Number 2, to do or perform, poeio can also describe as the act of carrying out an action, performing a task, or fulfilling a duty. And number 3, to cause or bring about. In some contexts, poeio can signify causing something to happen Ayon. or bringing about a particular Okay. result. Ang ibig pong palang sabihin ng poeio ay gumawa, mag-create ng isang event. Okay? Gumawa ng kaparaanan paano mapipilitan ang mga taong tanggapin ang mark of the beast. Hindi po siya yung puwersahan na hahawakan yung kamay mo at wala ka ng pagkakataong pumiglas at ilalagay. Hindi po.
Hindi ganun. Bakit? Kasi ang pinaka nais ng kaaway na mangyari, tanggapin mo yung patak, okay, sa pamamagitan ng pag-surrender ng iyong free will, ng iyong birthright. Amen. Okay? Yung free will mo, kapatid, yan yung pinaka-birthright mo. Ito nga yung nangyari kay Esau at saka kay Jacob. Bakit nawala yung pagiging panganay ni Esau at napunta kay Jacob? Dahil pinagbenta niya yung birthright niya sa munggo, sa beans. Ganito po yung nangyari nung nagkaroon po ng alin? Nagkaroon po ng tinatawag natin na COVID-vax. Pinagbenta ng marami yung kanilang birthright. Pinagbenta yung kanila pong mga kaluluwa para lamang makakain, para makapagtrabaho, para makapag-travel. Hello? Amen? Pinagbenta po nila. Gumawa ang diablo, yung salitang causes all, siya po yung nag-create ng event para tanggapin yung mark of the beast. Ano po yung event na yun? Wala pong iba, kundi yung coronavirus pandemic. Di ba, nung nagkaroon ng pandemic, na coronavirus pandemic, di ba, ang daming natakot, ang daming, amen, nag-alala, kung bakit sila nagpalagay ng vax kasi nangangamba sila na baka sila ay mamatay. Hindi nila naintindihan ang sabi ng Panginoon, okay, na huwag tayong matakot sa pumapatay ng laman na walang kayang patay na hindi naman kayang patay ng ating kaluluwa. Okay? Alam niyo po bang ginawa po ng kaaway? Okay? Ang ginawa po ng kaaway, siya po ay nag-spread ng fear. Yung takot na yun, ang kinasangkapan niya para yung mga tao, okay, magpalagay, ibigay nila out of their own free will, okay, maibigay nila yung kanilang mga sarili para malagyan ng mark of the beast. Takot mamatay, takot magkasakit. Kaya, Wala sa Diyos. No? ibinigay nila ang sarili nila. Nagpalagay sila ng vax. Hindi sila nagtiwala sa Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga mapapansin po ninyo, di po ba, yung mga Israelite na inilid ni Moses papunta sana ng promised land, hindi nakarating. Alam niyo bakit hindi nakarating? Kasi nga, panay po reklamo. Okay, sinubok sila ng Lord para malaman kung sila ba ay tapat. Ganon din po yung nangyari sa Judges chapter 6, yung tinatawag nating Gideon 300. Okay? Nung si Gideon po ay nawagan sino yung sasama para digmain yung mga Palestino, dami sumama eh. Amen? 30,000 ata yun. Pero nung sinabi ni Gideon, yung napilitan, yung mga hinila at napuwersa lamang, umuwi. So out of 30,000, 10,000. Anong pong ginawa ng Lord? Nagkaroon siya ng simpleng test para malaman kung sino talaga yung mga susunod sa kanya. Sabi ng Lord, sige, painumin mo yan. Okay, painumin mo yan ng tubig dun sa bukal. Lahat ng iinom na parang aso, ihiwalay mo. Disqualified mo yan. Yun yung mga matatakaw na sunggab lang ng sunggab. Hindi naging matalino. Patusok lang ng vax. Pero yung mga matatalino na uminom gamit ng kamay, ihiwalay mo. Yun yung mga matatalino. Yun yung mga attentive na nagmamatsyag, alerto. Okay? Hindi sila nakapokus doon sa iinumin nila. Nakapokus sila doon sa mga pana at palaso na pwedeng tumama sa kanila. Ito yung mga pastor na gutom, okay, uhaw na magkaroon kagad ng gamot sapagkat takot sila na mamatay. Amen? Yun po yung nangyari.
Nagbigay ang Diyos ng simpleng pagsubok para malaman kung sino ba talaga yung totoo. Pero nyo, out of 10,300. Kaya ang sabi po na aklat ng Matthew 22:14, many are called, but few are chosen. Kukunti lang. Kukunti lang din po yung maliligtas. Okay. Namaya pag-aaralan natin sino-sino yung mga yon. Ngayon, okay, nagkaroon po noon ng tinatawag na influenza virus o yung kung tawagin ay the purple death. At alam niyo ho ba mga kapatid, nung panahon na yon, almost nasa 50 million yung namatay. And yet, hindi po gumawa ng paraan yung mga sayentipiko at doktor, hindi sila gumawa ng kaparaan ng magkaroon ng vaccine. Sa kabila ng katotohanan, mas maraming namatay noon. Ngayon kasi hindi ko na po alam kung ilan na po ang namamatay sa Ipagpaumanhin niyo po at medyo konting break lang tayo. Medyo nasa mid po si Pastor. Okay. So, yun tinutuloy ko lang na nung nagkaroon nga po ng influenza virus ay hindi gumawa ng kaparaanan na magkaroon agad ng vax para sa kagalingan o kagamutan ng mga ng virus na to. Pero ito nga, nung nagkaroon nga po, Pastor, ng COVID, bigla-bigla na lang, out of nowhere, nagkaroon na agad. wala pang isang taon. Okay? Wala pang isang taon, meron na kaagad na vaccine. Vax. Okay? Bakit? Kasi planado nga po yan. Ang tawag natin dyan, pandemic. Hindi yan pandemic, pandemic. Planado yan. Bakit? Para maisusog nila yung mark of the beast. Ito nga po ang sabi ni David Rockefeller noon. Ano sabi niya? Ito pong pagkakasabi niya, we are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nation will accept the new world order. David Rockefeller, UN Business Conference, September 14, 1994. Yan. Way back 1994 pa yan. Kailangan lang natin ng isang major crisis. At ano po yung major crisis na yun na kinatakot ng marami? Coronavirus. Okay? Diba? Doon po nagkaroon ng mga ng mga lockdowns. Okay? Doon po nagkaroon ng mga, anong tawag doon? ECQ. Ano pa ba yung may mga QQ na tawag noon eh. Diba? Doon nagsimula yung mga yan. Okay? So, nagkaroon po ng napakalaking takot ng mga tao. Kaya naman, sila po ay nagpalagay at nagpatusok ng vax na mark of the beast. Kasi nga, nung panahon na yan, pag wala kang vax, hindi ka pwedeng pumasok sa mall. Tama? Hindi ka pwedeng magtrabaho. Mamaya, pag-aaralan po natin yan. Ngayon, nung 2010, okay, nagkaroon po ng tinatawag na Global Governance. Global Governance. 2025. Okay, Global Governance 2025 na dinaluhan ng 220 ng mga leaders, okay, economists, and even mga scientists. Ano pong napag-usapan doon? Paano nila maisususog yung New World Order at maging yung hinihinalang mark of the beast. Ano po yung kalang napag-usapan doon? 3 yun. Pero isa lang yung sasabihin ko. Isa po sa kalang mga napag-usapan ay ang pagkakaroon ng global pandemic. Okay? At ito global pandemic na ito, nangyari nga ito noong 2019. Okay? Late part ng 2019. Ngayon, ano po ang purpose? Ano po ang purpose nito pong COVID vax na ito? Kasi maraming nagsasabi,
Eh, yun ay para sa depopulation lang. Tama, yun ay isa sa dahilan kung bakit merong COVID vax. Pero, hindi nila alam yung pangalawang dahilan ng mga elitista bakit may COVID vax. Ang una, anong nakalagay dyan, Sister Nina? Ang una po ay global depopulation at ang second po ay alteration of human genome. Ayun. Global depopulation yung una. Okay? So, sinasabi ng marami experimental. Talagang experimental. Bakit? Kung lahat ng tutumba at mamamatay, hindi natin kailangan yon. Pero yung hindi tutumba, hindi mamamatay, pero mababago yung mga DNA nila, ayun. Yun yung kailangan natin. Yun yung paghaharian natin. Okay? Eh kayo yung magsasabing, ano na, global depopulation lang to, global depopulation lang to. Yun lang yung alam nyo. Diba? Kasi kung global depopulation lang, di dapat lahat namatay. Diba? Tapos, pag kayo po ay nire-rebuke ni pastor, dahil sinasabi ko na hindi po ganun yung hindi lang ganun yung plano ng kaaway. Kasi nga, masyadong mababaw yung kanila pong pagkaunawa at pagre-research. Amen? Para lang yun sa depopulation, puro depopulation ang sinasabi ng marami. Pero yung pangalawang agenda, hindi nila alam. Ang pangalawang agenda kung bakit may COVID vax para ma-alter, mabago ang DNA ng isang tao para siya po ay maging halimaw gaya ng Antichrist. Alam po ba ninyo yun? Okay? Hindi po ako sa nagyayabang, pero sana mag-research kayo sa isang mas malalim na pagre-research. Kasi puro kayo depopulation. Amen? Yung iba nakikipagtalo sa akin, tumatawag, nakikipagdebate, para lang yan sa depopulation. Kaya nung sinabi ko, alam mo rin ba na meron silang pangalawang agenda at yun nga yung i-alter ang DNA? Transhumanism. Okay, yung tinatawag nating transhumanism, alam nyo rin ba yun? Mapapaya, tatahimik, hindi ko alam yun. Biruin mo, sumusugod-sugod ka sa akin, nakakikipagdebate ka, di mo pala alam yung pangalawang agenda. Lakas pa ng loob mong magsalita na para lang sa depopulation. Nung sinabi ko po yung pangalawang agenda, wala siyang alam eh. O kaya ka nadaya, kaya ka naloko, kaya ka nagpabox kasi wala kang alam. Sabi ng Hosea, chapter 4, verse 6, my people perish because of ignorance, because of lack of knowledge. Diba? Kung bakit napapahamak ang marami? Kasi kawalan ng alam. Okay? Pero natatawag-tawag pa sa akin, ang lakas pa ng loob tumawag. Mali ka yan, sabi sa akin. Pastor, mali ka. Kasi yung box for depopulation lang yan. Eh, nung sinabi ko na, alam mo rin ba yung pangalawang agenda na babaguhin ng DNA, hindi na po siya makasagot. Okay. Sister Nina, ano ba yun? Natatawa lang ako kasi may nakita akong post na kung saan sinasabi yung mga naniniwala daw na MOTV ang vax, ganito daw ang mga sinasabi, walang kang alam. Eh, totoo naman talaga, Pastor. Kung bakit naman natatakan? Kasi nga, wala nga siyang alam. Tapos doon, ang dating sa kanila, kinokondem sila. It's because nga, dahil nga ikaw ay walang alam at hindi mo inalam, kaya ka napahama. Tapos doon, ang dating sa kanila, kinokondem sila pag sinabing wala silang alam. Yun nga ang problema. Okay? Yun po yung napakalaking problema. Kagaya po nito, alam niyo po ba, di ba, nakalimutan ko lang kung ito ay sa 1 King chapter 20 or chapter 22, na kung saan si Isaiah, prophet Isaiah, pinuntahan niya si Hezekiah. Okay? At ang sabi ni Hezekiah, alam mo, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka lang. Direct niyang sinabi yun. Walang paligoy-ligoy. Okay? Mamamatay ka na. O sabi mo na yung mga mahal mo sa buhay. Anong ginawa ni Hezekiah? Sinabihan niya ba si Isaiah, tumigil-tigil ka dyan, ha? Nanghuhusga ka, anong sakit mo salita? Hindi niya sinabing ganun. Pag alis ni Isaiah, siya po'y tumalikod, humarap sa pader at humahagulgul, umiiyak, nagre-repent. At ang sabi niya, Lord, alalahanin mo yung mga nagawa ko para sa'yo. Kaya binigyan pa siya ng 15 years eh. Bakit? Eh kasi nag-humble down siya. Eh ngayon, purihin po ang Panginoon. Amen? Pagsasabihan mo, pagsasalitaan mo, i-rebuke mo, huwag mo kaming hinuhusgahan. O, di bahala kayo. Amen? Bahala ka. Sabi ng Bible, pride comes before
destruction. Yes. Bahala ka. Kung yan yung paniniwala at kagustuhan mo, pwede mong lukuhin ang sarili mo, pero hindi mo pwedeng lukuhin ang Diyos. Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Yes. Ito pong mga mangangaral na ito, niloloko yung sarili. Akala nila yung kanilang pangangaral na ginagawa sa kalsada, okay, yung mga works na kunwari worship, akala katanggap-tanggap yun sa Diyos. No. Ang katanggap-tanggap sa Diyos, pagsunod, hindi yung mga sacrifice, hindi yung praise and worship mo. Bagamat mahalaga din yan. Pero kung hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong mag-repent, hindi ka marunong makinig, baliwala ang mga yan. Amen. Ngayon, si Bill Gates, kilala po natin yan eh. Okay? Nung 2015 sa TED Talk, ito po yung sabi ni Bill Gates. Kasi siya nga isa siya sa mga nagplano patungkol sa pandemic na coronavirus. Okay, anong sabi niya? Itong sabi niya po, if anyone kills over 10 million people in the next few decades, it most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Tingnan nyo? Hindi daw mga sandata gaya ng missile ang papatay ng mga milyong-milyong tao, kundi mga virus. At habang siya'y nagsasalita, sa background niya nakalagay po yung picture ng coronavirus. Pagpapakita na ito po ay planado at hindi yan aksidenteng nagkaroon ng coronavirus pandemic. Planado yan. Okay? Ngayon, ito po yung pangalawang tanda ng mark of the beast. Ito po. Ito po yung kadalasang punto ng mga naniniwalang microchip pa rin ang mark of the beast. No one might buy or sell. Okay? Hindi sinabi dyan, no one will ever buy or sell. Naintindihan nyo? Hindi sinabi, no one will ever buy or sell. Ang sabi dyan, that no one might buy or sell hanggat maaari. Walang makakabili. Hindi sinabing totally complete, hindi ka na makakabili. Yung iba pong tuliro, okay, yung iba pong hilo, okay, yung iba po nating mga kapatid, na para sa kanya, pag sinabi pa lang no one might buy, hindi ka na talaga makakabili kahit na kailan. Tingnan mong kamangmangan yan. Okay? And I believe, nanonood ngayon yung ating kapatid. Okay? Mga kapatid niya. Nanonood po yung ating mga kapatid ngayon. Dahil, So, naisip nila. amen, inaabangan po nila itong segment natin pero ayaw nilang mag-comment kasi nagbabantay po sila sa kanila pong mga 24/7 na grocery. Amen? Tuloy po tayo. Ano pong, ito po mga kapatid. Ayan, basahin ko lamang po, Pastor Nal. During the previous pandemic, restrictions were imposed on unvaccinated individuals, including job losses, limited access to public spaces, and even social exclusion with labels like irresponsible or terrorist. In some cases, extreme measures were taken, such as allowing banks to freeze the accounts of those involved in protests against this restriction by bypassing the need for court orders. Ayan. Ito na po yung sinasabi natin nung nakalipas. Na-fulfilled yung sinasabi ng Revelation 13:16 to 18 na walang makakabili, walang makakapagtinda. Na-fulfilled. Bakit? Kasi nung 2022 pataas, okay, mga kapatid, nag-i-exist yung mga batas na pinagbabawal doon sa mga tao na pumunta ng mall o magtrabaho malibang sila ay merong vax. Okay? At hindi lang po sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa ibang mga bansa. Kagaya po ito, isa-isahin natin, Sister Ninya, isa-isahin natin para po mapanood at makita, baka ma-remind sila na ito ay nangyari at naganap. At Okay? At na-fulfilled. Kasi sa kanila kasi nga, iba nga yung kaisipan pag ang tao talaga mangmang. Okay? Para pong ganito, no? Yung bee, yung bubuyog, kinakausap niya yung langaw. Sabi ng bubuyog, alam mo, langaw, masarap na pagkain yung honey.
Anong sabi ng langaw? Hindi. Mas masarap pa rin kainin itong pupo. Okay? Biruin mo. Bakit niya sinasabing mas masarap pa rin kainin yung pupo? Kasi hindi niya naman naranasan kumain ng honey. Ito po yung mga pastor ngayon. Yung mga mga mangangaral ngayon. Ayan, bigyan muna po natin ng break si Pastor. So, yan nga po. At habang ipapaliwanag ko po ito Ayan. mga to. Sige, paliwanag mo, Sister Ninya. Ano nakalagay dyan? Ito po ang mga nakalagay ng mga nakaraan nangyari sa atin. No vax, no work policy. O yan. Karoon po tayo niyan. Nagkaroon ba tayo niyan? Diba? Nagkaroon tayo niyan. Pag wala kang box, okay? Hindi ka pwedeng magtrabaho. So, nangyari, yung that no man might buy or sell, hindi ka pwedeng pumasok, hindi ka pwedeng mag-business, hindi ka pwedeng bumili. O ano pa? No vax card, no entry. O, nangyari ba yan? Ayan, ito pa. Hmm. No vax, no ride policy. O, pag wala kang vax, hindi ka pwedeng sumakay. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng Revelation 13:16 to 18, nangyari. Eh sa kanila, iniisip nila, nag-aantay pa sila na mangyayari ulit yan. Okay? Hindi na po. Kasi ang susunod na hahantingin, hindi na po yung mga tumanggap ng vax. Ang hahantingin, yung mga hindi tumanggap at nanandigan sapagkat ito nga yung mark of the beast. O yan, ito po Basahin mo, Sister Ninya. Dito muna po tayo. No job, no food. Yan. New Brunswick grocery stores can now ban unvaxxed shoppers. Ayan, sa Australia ata yung Brunswick. Okay, Ito, sa Australia, no vax, no food. Hindi ka pa pwedeng mag-grocery. O, hindi ka pwedeng mag-grocery. Dito sa Pilipinas, O, sa Pilipinas, ganyan din. hindi ka pa pwedeng Okay. pumasok ng pure gold nun. Oh, so yung mga nanonood ng mga pastor na hilo, na gusto makipagtalo instead na mag-humble, sagutin nyo ito ngayon. Dumating na Okay, fulfilled na-fulfilled ba yan? Nangyari ba yan? Okay? Pagpapakita na yung Revelation 13:16 to 18, nangyari at naganap. Okay, ano pa? Canadian Prime Minister Justin Trudeau has taken the unprecedented step of invoking the Emergency Act to crack down an anti-vax mandate protest. Kay Emmanuel Macron naman, Sa France. oo, sabi niya gano'n, the unvax, I really want to piss them off, and so we're going to continue doing so until the end. That's the strategy. So, para papilitan. So, Kaya meron silang strategy sa nakakita. Okay, na masyadong hinaharas yung mga unvaccinated. Bakit? Kasi nga, hindi nga kami nag-comply. Di ba? So, meron po bang mga batas na patungkol sa mga tumanggap ng vax? Wala. Kadalasan, ang ginagawa nilang panggigipit, ang ginagawang batas para gipitin, para sa mga unvax. Oh, Yes. di ba? Wala po silang batas patungkol dun sa mga tumanggap. Tumanggap na yan eh. Kasi ang katwiran ng marami, sabi dun, walang makakabili. Bakit pa kayo nakakabili? Yun nga ang problema. Mali ang unawa mo. Sabi dun, that no man might. Hanggat maaari, wala. Pero syempre, hindi naman papayag ang Diyos na hindi makabili yung kanyang mga anak at yung anak lang ng demonyo makabibili. Diba? Hindi naman siya papayag nun. Kaya ngayon po, ang dami pong napapaya kasi hindi nila matanggap yung katotohanan na namali sila, nalihi sila ng turo at aral. Ito pa po, pakinggan niyo. Hawaii lawmakers float bills to eliminate the religious exemption. Naalala nyo kasi nga, kinakatwiran. Kinakatwiran natin, lalo na tayong mga unvax, kinakatwiran natin na yung religious exemption, hindi kami pwedeng magpumanggap kasi this is a holy temple. Ito yung aming paniniwala, meron kami tinatawag na religious exemption. Sa Hawaii, gumawa silang batas na hindi nyo na pwedeng ipangatwiran yung religious exemption, kailangan nyo tumanggap ng vax. That is February 5, 2025, Pastor, last year. Last year lang, at nagpapatuloy yun. Yes, it continues, Okay. Yung iba po dito mga example is, basahin nyo na lang or screenshot nyo na lang na para makita nyo po kasi medyo maraming example po. Marami po ito At hindi lamang po yan sa iisang bansa. Ang dami-dami niyan. Ito po sa Brazil. Okay? Mandatory vaccination for children. Government in Brazil. Diba? Mandatory. Sabi dito, we must criminalize yung naka-highlight sa baba.
nakabold, we must criminalize those who do not vaccinate their children. Fines of thousands of euros, loss of state subsidies, and even parental authority are foreseen. Tingnan nyo. Even dito di ba? Gusto rin din pong pwersahin yung mga mag-aaral, yung mga kabataang nag-aaral sa school na tumanggap din ng vax. Kaya nga nagalit at lumalaban ito pong si Congressman Busita. Okay? Lumalaban yung ating congressman dahil nga biruin nyo, kung hindi po yun napigilan ni Congressman Busita, mababakunahan po yung maraming mga anak without their parents' consent. Okay? Bakit ginagawa yan? Every time involved ang vax, bakit? Wala kang makikita. Okay? Ginawang batas na hindi involved ang vax. Required. Okay? Nire-required. Maging sa pagkakaroon mo ng digital ID, bago ka kumuha ng digital ID, kailangan mo ng digital vax at yun nga yung COVID vax. Ha? Bakit involved parati yung vax kung hindi yan yung mark of the beast? Sige nga. Doon po, sa mga nagsasabing hindi yan yung mark of the beast, nagtanong ba kayo sa inyong mga kaisipan sa sarili ninyo na, bakit nga ba parating involved yung vax? Sa tuwi-tuwi na lang, gagawa sila ng mga batas na involved ang vax. Ito po tingnan nyo po. Bills provide for imprisonment for those who doubt vax in Brazil. Ba't sila gumagawa? Sa Brazil. Force people. Okay? Gumawa ng batas para ikulong yung mga nagdududa sa vax. Bilhin mo yung magduda ka lang sa vax, ikukulong ka na. Bakit gano'n? Sa New Zealand, ano sabi? Ituturing kang terorista pag hindi ka tumanggap ng vax. Bakit? Sige nga, yung mga tao kasi ngayon, yung mga Pilipino ngayon, dito lang nang nakatingin sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi wala pa, hindi ka pa ganyan. Anong wala pa? Diba? Bulag ka talaga. Amen? Sarado ang isip mo. Binabatukan ka na ng Diyos, tulog ka pa. Ito, basahin ni Sister Ninya. New Zealand has gone full police state. Anyone with different point of view is an enemy. New Zealand government booklets being released telling the public that if they suspect their friends or family are opposing government policy, including COVID measures, they should be reported as terrorists. Tingnan ninyo? Iko-consider na terrorist pag hindi mo tinanggap yung vax. Okay? Ito po, ang dami po nito. Kung isa-isahin natin yan, marami pong mga batas na sinagawa sa buong mundo. Pati na si Duterte. Yes. Di ba? Panahon kasi ni Duterte, yung panahon na nagkaroon po ng pandemya. Okay? Ano sabi ni Duterte? Ito. Philippine President threatens to arrest unvaxxed Filipinos, one of the world's most extreme vaccine mandates. Tingnan mo? Ipakukulong yung lahat daw ng di tatanggap ng vax. Ayon niya kay former President Duterte. Bakit ganun? Kung hindi pala yung mark of the beast, bakit ang daming mga ipinagbabawal, ang daming mga batas para pwersahin ng isang tao? Yun ang isang malaking tanong. Okay? Yung iba kasi, microchip pa rin. Okay? Kaya po nagkaligaw-ligaw. Kahit nga pa paano, medyo malapit-lapit pa yung microchip. Yung iba, purihin ng Diyos, Sunday worship. Yung iba, aral daw. At yung mas malala, yung pentel pen. Tato. Hindi ko maintindihan. Okay. Ngayon, okay mga kapatid, eto po, yung number 3, siguro, ito na po muna, may part 4 pa, ang dami nito, part 4, part 5, okay? Hindi ako magsasawang mangaral at magturo para lang maunawaan ninyo. Ito po, number 3, na sign para malaman na ito na nga yung mark of the beast. It has the mark, the name of the beast, and the number of his name. Ayan.
Para malaman mo na yan na pala ang mark of the beast, meron siyang mark, meron siyang name of the beast, at meron siyang number, yun nga yung 666. O, pag-aaralan natin yan. Okay, dito ako magtatapos eh. Ano po itong mark na ito? Revelation 13, 17b, anong sabi yan? Except one who has the mark. Okay, ito po ang pagkakasabi. Revelation chapter 13 verse 17, except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Yun po ang pagkakasabi ng Biblia na kailangan daw na yung isang tao nito meron daw mark or name of the beast or number of his name. Ano ba, pag-aralan po natin, ano ba yung mark? What is the mark? Ano po? Pastor, yan. Pag-aralan po natin. Okay. The mark. Yung mark, pag sinabi kasing namarkahan ka, you are patented. Pag sinabing patented, of course, someone Already own you. already own you. Okay. Ngayon, Ano ba yung meaning? ano ho ba itong meaning ng mark na ito? Siyempre, magmumula yan sa Greek word. Yun yung pinaka-original eh. Okay? Isinalin lamang po yan sa English at sa Tagalog. Ngayon, ano po itong mark na ito? Okay. Yung mark, okay, sa Greek word, ang ibig sabihin niyan ay karagma. O, yung salita. Original word. Okay? Yan po yung original word ng salitang mark. Karagma. Okay? Now, anong ibig sabihin ng salitang karagma? Pakibasa, sister ninyo. Ito po ang sabi, to scratch or etch, to stamp, graven mark, emphasizes the physical act of creating a mark, suggesting a permanent and visible impression. Yun po pala ang ibig sabihin ng karagma. To scratch or etch, to stamp, okay, graven mark, tapos emphasize the physical act of creating a mark, suggesting a permanent and visible impression. Permanente na po yan, hindi na po yan matatanggal. Yung microchip, matatanggal o hindi? Sister Ninya, Tatanggol. natatanggal. Ito pala permanent na ito. Hindi na talaga matatanggal. Okay? So ikaw na nananiwala ng microchip pa rin, magising ka sana. Isip-isip na kayo. Mag-isip-isip ka. Kasi ang ibig sabihin ng karagma, permanent nang nakalagay. Okay? Noong una po panahon, ito po yung ginagawa kasi noon. Ito na po. Okay? Okay, bago po yung sasabihin ko sana, ito pa yung pangalawang meaning ng mark. Okay? Sabi po dito, the tool for marking is known as karax, which translate to pointed metal or pointed stake. Ayun. This is the old methods for identifying farm animals. Ayan. Yung Okay? pinatatakan. Yung pointed metal, karax po pala. Karagma at saka karax. At yung karax, pointed metal or pointed stake. Ngayon, ano yung naiisip nating pointed metal na ipinantatak sa tao? Hindi ba yung injection? Di ba? Injection. Ngayon, since yun po yung kinasangkapan ng kaaway, ano po yung nangyari nung pandemya? Hindi ba? Nung maglalagay na po sila ng vax, anong gamit? Pointed metal. Yes. Injection. Karax. Mm-mm. Okay? Ngayon, eto naman po, yung Greek word ng salitang bis, halimaw. Okay? Yung bis sa Greek ay therion. Okay? Ano yung ibig sabihin ng therion? Dalawa. Wild venomous beast at saka human beast. So, makikita natin na yung Antichrist Nephilim, yung Antichrist, ano po? Siya po'y hybrid. Bakit? Yung therion, ginagamit po yan sa tinatawag na human beast, Nephilim. So, pag sinabing mark of the beast, ito pong ibig sabihin, to stamp by a wild, venomous human beast. Okay? So, pag ikaw ay nalagyan ng mark of the beast, hindi ka lang pagmamayari ng Antikristo at ng Diablo,
okay, natatakan ka, nalagyan ka ng lason para ikaw ay maging halimaw na kagaya rin niya. Okay? Malinaw po yan, mga kapatid. Now, ito po yung sinasabi ko kanina. Yung word na mark, ibig sabihin patented. Pag mamay-ari ka na, meron nang nagmamay-ari sa'yo. Kaya hindi na maliligtas. Okay, kung hindi magsisisi, yung mga tumanggap ng mark, bakit? Kasi may nagmamay-ari na sa kanila, hindi na Diyos yung may-ari sa kanila. Okay? Sino po yung may-ari? Yung diablo na. Ano po, pakibasa, Sister Nina. Sabi dito, the mark indicates that the individual is owned or controlled by someone or something. Yun ang ibig that is sabihin ng called patented. o patent. Okay? Ngayon, okay, ito po, Meaning ng yung meaning ng patent. Pakibasa ulit, Sister Nina. Ang sabi po dito, a government authority or license conferring a right or title for a set period, especially the sole right to exclude others from making, using, or selling an invention. Once you are marked, you are already owned. Ayun. Okay? Pag nalagyan ka na ng tatak, meron nang nagmamay-ari sa'yo. Hindi ko lang alam kung nandito yung video. Nandiyan ba, Sister Nina, yung video? Para malaman na ito pong vax na ginawa, yan po'y patented. May patent number yan. May patent number. Lalong-lalo na yung Moderna. May patent number. Okay? At yung patent number na yan, sa bawat injection, may iba't iba pong mga random numbers para mailagay doon, maitatak at mailagay, manamberan kung sino man yung tatanggap doon. Ito po pakinggan ninyo. Ito na lang siguro kasi wala yung video. Sabi po dito, ito po ang totoong nangyari. So, US Supreme Court strikes down human gene patents, but companies can patent complementary DNAs constructed in the laboratory. Okay, ulitin natin. Okay? Hindi pwedeng mapatent yung mga natural DNA. Halimbawa, pinanganak ka. Okay? Lalaki o kaya babae. Yung DNA mo nung ikay pinanganak, hindi pwedeng mapatent yun. Hindi pag-aari. O hindi ka pwedeng maging pagmamay-ari ng iba kasi talagang naturally born ka. Yes. Pero, yung mga tawag rito, complementary na DNA na gawa sa laboratorio, okay, Pwede. na ilalagay sa tao, pwedeng mapatent. Okay, ibig sabihin, may hahalo sa katawan ng tao para nang sa ganun, yung tao na yon ay maging pagmamay-ari na ng iba. Once na nagpalagay ka. Okay? Kaya nga dapat gumagamit tayo ng talino eh. Sabi ng Bible, here is wisdom. Naku, hindi pa tayo dumarating doon. Okay? Here is wisdom. Kami po, nagsasalita kami, hindi po namin ito sariling paliwanag, kundi yan po yung mga ibig sabihin dahil kinuha namin sa mas malalim na salita at yun nga yung Greek word. Okay? Hindi kami po kagaya ng iba na nangangaral, ito yung digital ID, siya yung mark of the beast, yung beast system, mark of the beast. Hinahanapan pa ng paliwanag, bakit mo nasabi? Hindi niya masagot. Basta yun lang. Okay? Hindi niya magawang maipaliwanag. Pati po yung mga nagtuturo ng microchip, sige bakit? Hindi rin nila kayang maipaliwanag. Tinatanong natin, bakit mapapahamak at mai-embargo sa impyerno ang kaluluwa ng isang tao tulad ng kaligtasan ng dahil sa microchip? Sige nga, paliwanag ninyo. Hindi rin kaya. Tapos nung ako po ang nagpapaliwanag, ayaw naman tanggapin, sarili ko lang daw kaunawaan. Tingnan mo naman. Di ba't nakakalungkot? Okay, sige. Kung gusto mong maging bulag habang panahon, sige. Bahala ka sa buhay mo. Wala kang ibang sisisihin sa kapahamakan mo. Sarili mo lang. Okay? Now, tuloy po tayo. Yes. Ito po ang sabi ni Dr. Peter. Doon muna. Yung isa muna. Basahin mo muna. Sige pa. Basahin ko po. Yung rulings. Opo, sige pa. Para maunawaan. Para maintindihan ng marami. Ano ba yung rulings para mapatent ang isang tao? Okay. Mahalaga po ito. Tatandaan niyo po ito kasi itong diniscuss po natin na to ay kaugnay dun sa mga susunod nating lesson.
So, ang sabi po dito, number 1, ruling on natural genes. No patent for natural genes. Yun. The court ruled that natural occurring human genes cannot be patented. Product of nature. The court reasoned that natural genes are a product of nature and therefore cannot be claimed as a human invention. So, hindi sila pa pwedeng mapatent. Pero, ruling on cDNA. Ayan. O complementary DNA. Sabi dito, permitted cDNA patents. The court allowed patents on cDNA or complementary DNA, which is a laboratory-made version of human DNA. cDNA as distinct, sabi dito. The court recognized that cDNA, although derived from the natural DNA, is distinct from it due to the laboratory manipulation involved in its creation. Ayan. So Yun yun ang pwedeng mapatent. Yun yung papapatent. At alam niyo ba, na merong synthetic mRNA na nasa vax, okay, para mabago yung DNA ng isang tao. At pag nabago na yon, ang ibig sabihin, you are laboratory made. Yung DNA mo, ginawa na sa laboratory kasi pinahayagan mo na pumasok yung synthetic mRNA na nasa vax. Kaya ikaw ay patented na. Sino nagmamayari sa'yo? Hindi na Diyos. Kaya sabi ng Lord, di kita kilala. Bakit kita makikilala? Hindi na kita akin. Sa iba ka na. Sa iba ka na. Diba? John 8:44, ang sabi ni Kristo, ang diablo ang inyong ama. Diba? Diablo ang inyong ama. And I believe magkamukha kayo kasi tinanggap mo yung marka niya. Amen. Kaya yung mga companies, kaya dito nauugnay, Pastor, yung sinasabi mo na sorcery or pharmakia, kasi dinaya niya yung buong mundo na kung saan yung mga makapangyarihan na pharmaceutical company who created those cDNA already have those patents. Ito po yung nakakalungkot kasi napakaraming mga mangangaral nga nakatutok sa Revelation 13:16-18. Pero hindi nila inalam na yung Revelation 13:16-18 yung pamimwersa, mayroong dahilan. 14 and 15 ng Revelation 13, yun nga po yung paggawa ng imahe. Ito po si Dr. Macaulay, anong sabi niya? Pakinggan nyo. Si Dr. Peter Macaulay, sabi niya, it's all about the vax. They want all people to be marked. Siya mismo nagsabi, Doktor, lahat ng mga bagay na nangyayari patungkol sa vax. Bakit? Kasi lahat daw ng tao gustong malagyan ng marka. Yes. Tapos sasabihin, hindi daw yan mark of the beast. Dr. Unbeliever yan. Doktor na unbeliever. And yet, siya mismo nagsabi, out from his own mouth. Na ang lahat pala ay patungkol sa vaccine para malagyan ng tatak ang lahat ng tao. They want full control. Tapos paniniwalang iba, microchip. Sige, susog nyo yan. Paglaban nyo yan. May mararating din yan. Kaso wala, ang dadatnan yan, impyerno. Kapahamakan. Kapahamakan. Okay? Tuloy natin. Yes. Ito Okay. na po tayo. Nandiyan na pala tayo. Okay. Okay. Ito pa po, mga kapatid, ha? Si the mark yung una, mga pastor. The mark, the name of the beast, and the number of its name. Okay. Ano po ba yung pangalan ng beast? Diba? Ano po ba ang pangalan ng Diablo? Yung dating pangalan o katawagan sa Diablo ay Lucifer. Anak ng liwanag. Lucifer. Ngayon, yung meron pong tinatawag na enzyme, nakahalo rin sa vax. Ito po yung nakalagay sa vax. Anong nakalagay sa sister niya? Mayroon po itong luciferase, which is, we also have those videos, evidences na may patent po ng luciferase. Okay. Yung vax, meron pong elemento na kung tawagin ay luciferase. Anong ibig sabihin ng luciferase? Mga lahi ng Diablo. Lucifer race. Sa dinami-dami ng pwedeng ipangalan doon sa enzyme, Lucifer pa. Okay? The beast. Ngayon, yan po yung nakalagay sa vax. Yung glowing
enzyme, kung bakit tinawag na luciferase, kasi glowing enzyme yan. Eh, ang ibig sabihin ng salitang Lucifer, di ba, glowing, siya po ay tinatawag na light bearer, tagapangalaga ng liwanag. O, pakibasa, Sister. Sabi po dito, luciferase is a generic term for a class of oxidative enzymes that produce bioluminescence and is usually distinguished from a photoprotein. The name was first used by Raphael Dubois, who invented the word luciferine and luciferase for the substrate and enzyme, respectively. Both words are derived from the Latin word lucifer, meaning a light bearer, Mhm. which in turn is derived from the Latin words for light or lux and to bring or carry, fair. Ayan. So, maliwanag, nandiyan dyan po yung pangalan ng beast. Nasa Vax. I-share nyo po ito, mga kapatid. Ito pong mga pinag-aaral natin, mahalaga ito. Okay? Kasi marami pa pong mga tao bulag, maraming mga pastor bulag. You need to share this video. Na kung meron man tayong dapat gawing viral, itong video na ito. Okay? Mga kapatid. Bakit? Kasi mahalaga maintindihan ng marami ito. Ang daming nadaya, ang daming naloko, ang dami po, mga kapatid, ang mga napahamak dahil nga wala po silang alam sa mga bagay na sinasabi ko. Okay? Ngayon, eto na po tayo. Okay, dito po muna tayo magtatapos at magkakaroon po ulit ito ng part 4. Okay? Nahinto tayo sa Okay. name of the beast. Next na natin. Next na natin. Di tapos na po yung name of the beast. Nandoon na pala sa Vax yung name of the beast. Luciferase. The mark. Okay? ah. Yung mark na discuss na natin. Okay? Ang ibig sabihin ng mark is patented. Karama. Oo. Karagma. Ngayon, yung number of the beast. Ayan. Yes. Yan ba ay bukas, Pastor? Okay. Hindi, pag-aaralan na. Pag-aaralan Hindi, natin. sige. Kasi actually, meron po tayong luciferase compilation videos. Hmm. Pero, nasa sa inyo po, ano po ba ang ano natin? Sige, ganito na lang po mga kapal kasi masyadong wala lang. Masyadong mahaba. Mahaba eh. So bukas, itutuloy ko ito pong nakalagay dito na number of his name. Okay? Bakit merong number na 666? Hindi po yan pentel pen, di yan tattoo. Okay? Pag-aaralan po natin bukas bakit para po maintindihan. But for the meantime, ay ititigil na lang po muna natin, okay, yung ating pong ginawang pag-aaral ngayon at loobin ng Lord na sa mga susunod na araw at pagkakataon ay may pagpatuloy po natin itong MOTB 101. Okay? So, maraming salamat po sa inyong mga panahon na iginugol para kami po ipakinggan at panoorin. Doon sa mga kapatid na gusto pong tumulong, doon sa mga kapatid na gusto po na magkaloob sa ministry, nasa screen po, pwede po kayong magkaloob para makapagpatuloy po tayo. Amen. So sa wala pong pagtagal, tayo po muna ay mananalangin. Pangungunahan po tayo ng aking pong may bahay para po ma-close ito pong segment natin ito. Amen, Sister Nina? Yes, tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa mga natatapos po namin pag-aaral ngayong gabing ito. Dalangin ko po na sa mga susunod pa namin pag-aaral ay mabuksan ang kaisipan at puso ng bawat isa na maaabot ng video ito, Yes. Panginoon. Lord, we don't need to condemn people. We want them to be placed at your feet, Panginoon, na magkaroon sila ng pagkakataon na makapagrepent. Yaman din lamang ikaw po, Panginoon, ay may kakayanang magpatawad at ikaw lamang po makakapag-desisyon ng pagpapatawaran ng bawat isa. Kaya naman, Lord God, I pray with all love, Lord God, I pray na sila po, Panginoon, ay mabuksan ang kaisipan, ang kanilang puso na maging daan ng kanilang kaligtasan. Lord, gamitin mo yung videos na to na isi-share rin ng mga kapatid upang mabuksan ang kaisipan ng bawat manonood. Iniiwan ko po ang iyong kapayapaan, kagalingan, pagpapala sa buhay ng bawat isa, Lord God. As the days goes darker, Panginoon, Lord, dalangin namin na patuloy mo kang pinghawakan
upang kami patuloy na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Thank you, Lord God. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming pong salamat at loobin ng Panginoon na tayo nga po ay makapagpatuloy sa mga susunod na panahon. Ito pong mga lingkod nyo, Pastor Joms and Sister Nina. Paalam po. God bless. God bless mga kapatid.